You took interior designing? That's cool. I'm free today. Punta tayo sa shop ngayong araw. Piliin mo lang ang mga gamit na gusto mo. I'll make sure na ihahatid din nila ngayong araw kahit abutin pa yun ng gabi. Nabigla siya. Di ba tinaabot ng 3 araw ang pinakamalis sa proseso sa pagbili ng kasangkapan sa bahay? Bigla niya naalala na nagmamayari nga pala ito ng lang malaking mall sa bansa. Before anything else, can we talk downstairs? Tanong ng lalaki sa kanya. Tumango si Cami na may kaba sa dibdib. Sumunod siya kay Drake sa kusina. Pinaupo siya nito sa isang silya. Iba-iba ang pumapasok sa isipan niya habang hinihintay ang sasabihin nito. Nagbago na ba ng isip si Drake? O kaya naman baka babalaan siya nito na huwag niyang pangarapin na maging Crawford dahil hindi niya deserve. Nanginig muli ang kanyang katawan sa mga negatibong bagay. Sa loob ng ilang oras na kasamang lalaki, bahagyang nagkaroon ng ginhawa ang buhay niya. Birantayin siya nito magdamag habang sinisiguro ang distansya sa kanya. May namamalengke para sa akin kaya't may laman tong ref. Do you want juice or coffee? Pukaw sa kanya ng lalaki. Pumasok sa isipan niya isang tinig sa kanyang tenga. Anything more than water is luxury, Kamya. You have to pay the price if you ask for more. Just water. Tugon niya na nakayuko at nangangatog ang daliri. Kamya? Lumapit sa kanya si Drake. Seryoso mukha nito na magangat siya ng tingin. May namaong luha sa kanyang mata kaya't umasim ang mukha ng lalaki. This is our new home. You're not a visitor but my wife. So anything you see in the fridge or touch or eat in this home is yours. Now do you want coffee or juice? Umawang ang labi niya. Di niya inaasahan na sinabi nito. Nagbuga ng hangin si Drake at saka napaikit na para bang mauubusan mo rin ng pasensya. I told you, for God knows how many times, I am not a monster. Actually, I'm insulted that you think of me as one. Alam ni Kanya mahabang pasensya nito para sabihin niyan sa kanya. I want juice, Anya. Ayaw niyang magalit to sa kanya. Good. Nagsalin to ng fresh orange juice 2 baso tsaka nilapag sa kanyang harapan ng isa. Umupo ang lalaki sa kanyang gilid. Alright. First, if you want to live in this house, it means you will see me as your husband and not some fuckwit, asshole, jerk bastard. In return, you will live here as a wife. My wife. Do you understand? A wife. Hindi pa siya nakakabawi na iba na nga palang buhay na meron siya. Talk, Kamya. Kasi kung hindi ka handa rito at ipagtuloy ka lang matatakot sa akin, mababaliwala itong pag-uusapan natin. I will live here. Tugon niya. Good. I'll now describe how I spend each day. Kailangan alam natin kung saan naroon ng isa't isa. Aalis ako tuwing bahay, 7:00 ng umaga. Nasa opisina 6:00 ng gabi o depende kung meron akong dinner meeting. I'll make sure to call if ever malilate ako. How about you? Umiinom to ng juice na para bang napagod na sa kanya. I'm just staying home. Kumunot ang noo ni Drake. Wala kang trabaho? Or perhaps you're still a student? Nagluhang muli ang mata ni Kamya. Drake frowned again. Di mo na kailangan sagutin. Tila nahulaan na nito ang sitwasyon niya. Why did you drop out? Sinabi mo kanina nasa designing ka. Ibig bang sabihin di mo yun natapos? Umiling si Kamya. Di siya makatingin kay Drake. Natatakot siya at nililiit siya sa kanyang sitwasyon. Kung tutuusin, sobrang layo nito sa kanyang estado. Tila to prinsipe. He is Drake Crawford. Inubos ni Drake ang lahat ng inumin nito habang siya hindi pa nagagalaw ang kanyang baso. Nagbuga ito ng hangin. Do you want to continue your school? Tanong nito. Umawang ang kanyang labi. Kanina pa siya binibigla ni Drake sa mga plano nito na malayo na sa kanyang isip. Naikuyom niya ang kamao, pero paano mga bully sa school? Hanggang ngayon may lamat pa rin sa kanyang pagkatao ang naganap 4 na taon na nakakaraan. She is a whore. She's sleeping with the magic 5. Hey, slut, what does a gangbang feel like? I heard she's pregnant. Tila naririnig niya ang mga ito, ang mga tawanan, ang mga bulungan, ang palagay sa kanyang locker ng SLUT na salita in big, bold, and black letters. Napakisat na lamang siya nung hawakan ni Drake ang kanyang kamay. Pinakatitigan siyang mabuti. Di mo sinagot ang tanong ko. Bakit di mo natapos ang college degree mo? Gusto niyang magsinungaling. Ngunit sa kanyang karanasan sa tuwing gagawin niya iyon, gulpi lang din ang makukuha niya. Dahil nagalit sa akin si William at ang mga kaibigan niya nung gabi na iniligtas mo ko. They were pissed. One of them spread rumors about me in school. Those fucking pricks.
Nagkiss-kiss ng ngipin ni Drake. Let's forget about them, alright? Iyahanap kita ng matinong school. Pero wala akong pambayad. Protesta niya. Now you're being cute. Simpleng komento nito. Magkano bang tuition sa school? Kahit pakuhain siya ni Drake ng 10 course ng sabay-sabay, sigurado kaya nitong bayaran yun. Do you know how to cook? Tanong nito nung dumaan ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Yes, if there was something she's good at, those are household chores. Kung hindi, sigurado makakatikim siya ng sampal sa kanyang madrasta. 3 beses sa isang linggo ay may nagdilinis dito, so wala ka magiging problema. May kailangan ka pa bang klaruhin? Naparunok siya at nag-atubili. Isang bagay ang gumugulo sa isipan niya. How about your needs as a man? Tanong niya. Hindi kataka-taka, lalo na't inamin ito sa kanya na umuupa to ng bayarang babae. Sa puntong yon sa Drake ang tila kinain ng sariling dila. Kamya, I'm not sure. I'm expecting you to cooperate. This is a part of your wife's duties. Do you really expect me to just jack my dick off? I could simply hire a woman, but doing so would make me feel bad. Inarap nito ang mata niya. Honestly, I'm not sure about this marriage either. May dahilan ka kung ba't ka nagpakasal sa akin at meron din naman ako, ani Drake. Hindi siya sigurado sa relasyong pinasok niya. Kagabi pa nga siya nag-iisip kung anong gagawin niya sa babae. Sigurado kasi siya na hindi sila tugma ni Kamya. Masyadong malayo ang pagkatao nito sa araw-araw niyang buhay. He is wild. Parties, sex, and women were his life. Pakakawalan niya rin ba yon dahil sa nag-asawa na siya? Kapag binago kong sarili ko dahil sa mga nag-asawa na ako, hindi tayo magiging masaya, Kamya. Mauuwi at mauuwi sa hiwalayan ang relasyon natin. Dalahanapin kong buhay na meron ako at nakasanayan ko na. Hindi ako sigurado kung kaya mong pantayan. Ayaw niyang sabihin sa kanyang asawa na ngayon pa lang, sobrang haba na ng pasensya na nilaan niya para dito. Nakita niya ang pag-aalala sa mata nito. Nagyoko ito ng ulo. Talk, Kamya. Drake frowned. Maubusan siya ng laway sa dami ng nasabi niya. Ngunit wala siya makuha rito. She is too silent. In normal days, he likes it. Bigla niya naisip kung maingay din ba ang babae sa pakikipagtalik. He shook his head, having those thoughts. Fuck her. You fucking know she doesn't like sex? How about we make a deal? Ani Kamya. Naguguluhan ng bahagya ang mata nito. What kind of deal? Kuryosidad na tanong ni Drake. Naiintindihan ko na ang punto mo. We do not know each other. Imumungkahi ko sanang kilalanin natin ang isa't isa sa loob ng 1 taon. Kung dumating ang 1 taon na mananatili pa rin ako sa ganito, at kung di tayo masaya sa isa, we will separate in good terms as friends. Nabigla si Drake sa suhestyon ni Kamya. Napagtanto niya rin na may punto ito. Kung tutuusin, naisip na rin niya noon noong hindi pa niya nakita na may demonyo tong pamilya. Ngunit ngayon, naitanong niya rin kung kaya na ba ng babae maging independent paglipas ng 1 taon. Sa kabilang banda, nais niyang mabanas. Ano ang sasabihin ng mga kaibigan niya, ng pamilya niya, na 1 taon pa lang annulled na kaagad ang status niya? At base nga sa reputasyon na meron siya, siguradong siya ang suspect. Pagbibintangan siyang ng babae o kung ano. But in a year, we have to make sure that we made an effort before making a decision. Tugon ni Drake. Kilalanin ang isa't isa sa loob ng 1 taon. Every Sunday, we should have a date. Sa umaga at gabi, araw-araw, dapat nagkakausap tayo. Sasamahan mo ako ditong mag-gym. Mag-gym? Tila hindi ito makapaniwala. Taninan niya ang payat nitong braso, kamay, at nalipat sa figura nito. Kahit malakas na hangin yata matatangay ang babae kung sakasakali. She was too thin, pale, and physically weak. I will be your trainer. Babantayan ko rin ang pagkain mo at hindi ako tatanggap ng hindi, Kamya. Kailangan mo yun kung sakali mag-iba tayo ng landas. Nakagat ni Kamya ang labi. Gayunman tumango ito na nakayoko. Tumayo siya sa kinupuan. Now let's go. Saan tayo pupunta? Sa unang date natin dahil Sunday ngayon? Bakit nga ba naisuhestyon ni Kamya na maghiwalay sila ni Drake pagkatapos sa 1 taon sakaling walang mangyari sa kanilang relasyon? Maraming dahilan. Una, makakapagtapos siya ng pag-aaral sa sunod na taon. Posible may trabaho na siya ng oras na yon. Ikalwa, may katwiran ng sinabi nito sa kanya.
Hindi magiging masaya ang lalaki sa kanya bilang asawa kung iiwan nito at basta kakalimutan ang buhay nito bago siya nakilala. Higit sa lahat, nais ang bigyan ng oras ang kanyang sarili. Gagawin niyang lahat para di nito maisip na makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng 1 taon. May takot sa kanyang dibdib, kahit pa sabing asawa siya ni Drake Crawford. Hindi siya babalik sa bahay ng mga mental ko, kaya gagawin niya lahat para maging masaya pagtapos ng 1 taon. Namumula ang pisngi ni Camia habang naglalakad at nakaangkla ang braso kay Drake. Sabi nga nito, first date nila yon. Pinagtitinginan sila ng mga sales ladies sa kung saan nakadisplay ang mga kagamitan sa bahay. Halang kinikilig ang mga ito sa mga lalaki. She couldn't deny how attractive he was and his scent. A warm breeze is how it feels. His jaw and broad shoulders extended all the way to his sculpted trunk. I want this. What do you think? Tanong sa kanya ni Drake habang sinusuri ang isang couch. It's too dark. Komento niyang wala sa sarili dahil distracted sa pagtingala sa mukha nito. Nagbaba ito ng tingin. No, I mean, you can buy anything you want. Aniya na lalong nag-init ang pisngi. Pero kung ikaw bibili ng sofa, anong gusto mong ilagay sa bahay natin? Tanong nito. Bahay natin. Kahit ngayon lang nais niyang mangarap. May nakita siyang L couch na kulay light gray. That one. Bagay sa corner ng sala. Giniya siya ni Drake para lapitan ang nasabing gamit. Sinuri iyon at pagkatapos nilingon ang kaninang babae na sumusunod sa kanila. You heard her. Please include this couch. Natameme si Camia. Ipinagpalit ang dark brown na couch na napili niya. Umikot pa sila sa buong tindahan para bumili ng gamit na ilalagay niya sa kanyang silid. Maya-maya pa inaya siya nito sa isang restaurant. I hope you enjoyed our small date, ani Drake. Ngumiti si Camia ng simple. Bahagyang bumaba ang takot kay Drake dahil magaan sa kanyang makitungo ito. Ngunit ang sabing masaya siya, sobra pa. Sabi nga ni William, luxury ang bagay na yun. Di nito hayaang maging masaya siya at doon siya natatakot. Naghanap ako ng perfect school sa assistant ko para sa'yo. Bibigyan niya ako feedback ngayong linggo. Thank you. Oh, by the way, may dinukot si Drake sa wallet at inabot ang isang gold card sa kanya. I will give your monthly allowance on this card. You can do shopping or buy anything you want. She blinked her eyes while holding that square gold thing. Shopping? Buy anything? Yeah. Why don't we buy a phone later? You will pay using that card. Cellphone? Yes, kailangan mo yun. Dahil kung wala ka dun, saan kita kukontakin kung kailangan kitang makausap? He has a point. Dumating ang pagkain at bahagyang nalipat ang atensyon niya. Malapad nang umiti si Drake. Nilapad ng waiter ang Alfredo pasta at saka ilang pagkain. Halos matuyong lalamunan niya sa paglalaway sa pagkatakam. Let's eat, ani Drake. Sumubo siya ng pagkain. It tasted great. On that table, she enjoyed every bite of food she consumed. Malakas ka palang kumain. Ba't parang di ka tumataba? Bukaw sa kanya ni Drake bago to uminom ng tubig. Bigla siyang nahiya dahil naubos niya ang 2 plato ng meal. Masyado kasi yung masarap. Hindi pa siya nakakakain nun, ngunit masyado yata siyang nagpadalos-dalos. Bahaga niyang kinalimutan ng estado niya. Eat shit, William loves. Nabitawan ang hawak na tinidor at napayuko. Ba't ayaw nitong umalis sa kanyang sistema? I'm sorry, aniya. Sigurado siyang mahal ang mga pagkain na yon. Mga pagkain kinain niya. Bigla siyang natakot muli. Camia? Sigurado kung mahal tong babayaran mo. Aniyang kinakabahan. Sino nagsabing magbabayad ako? Lalo na laki ang mata niya. May plano yatang iwan siya roon para sumagot sa mga kinain nila. Ginawain sa kanya ni William. Kaya lalo nagagalit sa kanya si Mr. Mintalco dahil susundin siya ng lalaki sa pulisya dahil sa insidente. Kaya nagsimulang magluha ang kanyang mata. Why does everything about her past hurt her? Nilapit itong mukha sa kanya. Halos sumampato para lang magawa yon. What? Tell me what's on your mind. Sino magbabayad ng kinain ko? Aniya. Pumasok sa isipan ng ilang eksenang naghuhugas ng plato o kaya nag 1, 2, 3 o kaya sa kulungan sila babagsak. Pero nabigla siya nang humalakak si Drake. Sobrang lakas na halos kumuha sila ng atensyon sa iba. Matatakot sana siya pero kakaiba ang tawa ng lalaki. Malayo sa tawa ni William at mga kaibigan nito. Drake seemed to be finding it amusing by the way he chuckled. Oh, Camia, why are you so damn cute? Pinunasan ng luha. Noong nakaraang sinabihan niya to na wala siyang pera pambayad ng tuition, para bang joke din yun sa pandinig nito?
Camia once more blinked her eyes but Drake laughed once more. Para nais niya magalit dito. Isang emosyon yon hindi niya magawa sa loob na ilang taon. Masyado siyang mahina para magalit. Bakit siya nito pinagtatawanan? Perhaps she was too stupid? May joke pa para sa mga taong tulad nito na hindi niya alam? Nakalata naman si Drake na hindi siya palagay. I'm sorry. Your money-related questions make you both funny and cute. It seems like you were unprepared when it came to money. Before we ate, didn't I give you a credit card? Kinuha niyang muli ang bagay na yun na nakapatong lang sa mesa. I won't pay, because you will be the one to pay for our meal from now on. Pero wala siyang planong gamitin ang pera ni Drake. Paano kung maisip ito na magastos siya? Ako? Ako magbabayad nitong lahat? Yes, because you are powerful. Taningkit ang mata ng lalaki. You are a Crawford, Camia, and we, Crawfords, don't lack money. Swipe and pay like a queen. Do it like Mrs. Drake Crawford. She was speechless. No one ever treated her this way because she was a peasant. No one ever advised her to behave like a queen. Nobody ever suggested she pay for someone else's meal because she was short in cash. Hindi pa nga niya naranasan magkaroon ng 1,000 sa buong buhay niya dahil kontrolado ng pamilya niyang lahat. Ang pinakamalala, mahigit 24 oras na palang asawa si Drake. Kumuha ng tissue si Camia. Nagpunas ng mga namuong luha. Lalo siyang kumuha ng atensyon sa iba. Akala ng mga to pinaiyak siya ni Drake. Do we have a problem here, sir? Tanong ng bagong lapit na lalaki. Nagangat na mukha si Camia. Ganoon na lang ang panalaki na mata niya na makilala ito. Gumapang kilabot sa kanyang balat at tila napaatras. Halatang nabigla din to na makilala siya. Pero kasunod noon lumitaw ang kakaibang pangisi na hindi niya naitago. Ang pangalan nito ay Victor at isa ang lalaki sa mga kaibigan ni William. Nagbaba ng tingin si Camia. Otomatiko nag-isip kung paano siya makakalis sa lugar na yon. Tila di siya makahingat ng atog ang kanyang kamay na may hawak na gininto ang card. Inangat ni Drake ang tingin sa lalaking bagong dating. Pagkatapos nalingkit ang mata nang mahuli nito na nakangisi si Victor. May problema din ba? Nagbaba ng tingin ng huli at saka sumagot ng, No sir, I am the owner of this restaurant. Nag-check ako ng mga customers kung ayos lang sila. We don't have a problem. She was just overwhelmed. Ani Drake. Good to hear, sir. Get the bill. Magbabayad na kami. Okay. I hope you enjoyed the food. Lalayo sana to nang tawagin muli ni Drake. And please bring this to your way. Inabot ng kanyang asawa sa lalaki ang tissue na pinagpunasan niya ng duha. Pakitapon na rin. Ayoko na may kakalat-kalat sa paligid. Naparunok si Camia matapos marinig ang utos ni Drake. Saglit lang, sir. I will immediately ask my server to clear your table. No, I'm asking you nicely. You are the only one who's not busy. Inikot ito ang paningin sa paligid. Bahagyang kumuyom ang kamo ni Victor, pero pilit nang umiti. Indeed, sir. Masama ang loob na nilampot ng huli ang tissue at dinala sa kung saan. Bahagyang kumalma ang damdamin ni Camia nang mawala ang lalaki sa kanyang paningin. Paano nagawa ni Drake na utusan? Ito. Maya-maya ay babae nang bumalik sa kanila. Dahil ang mga liit na papel kung saan nakalagay ang kanilang babayaran. Maayos siya nakapagbayad bago siya inaya ni Drake na lumabas. Thank you, ma'am and sir. Sana po nag-enjoy kayo sa pagkain. Wika ng babae sa bungad ng restaurant. Pakisabi sa boss mo hindi na kami babalik. Hindi masarap. Your food is too cheap for my taste. Ani Drake na halatang plano lang gumawa ng argumento. Di siya makakilos at kinakabahan siya dahil baka sumunod sa kanya si Victor. Di sila nag-usap ni Drake pero inalok siya na iangkang muli ang kanyang braso dito. She likes it. Parang handa tong protektahan siya. Nagpunta sila sa mamahalin nitong sasakyan para umuwi. Doon siya nito hinarap. Camia, doon siya napaligon sa driver's seat. Naranasan mo na bang maging troublemaker? Minsan sa buong buhay mo? No. Hindi niya nagawa. Baka sambalatadyak lang matanggap niya. Pinagbabawal niya ng kanyang ama. I'm asking because you married the worst troublemaker on this planet. Makahulog ang sabi bago nagpatuloy. But a troublemaker is not the same as the monster from your darkest nightmare. Considering how disruptive I am, the monster may view me as Lucifer or his greatest demon. Naintindihan mo ang sinasabi ko? No. Wala siyang naintindihan kaya tumiling siyang muli. To make it simple, I am the troublemaker. William is the monster.
I will be the king demon in their eyes. Anitong naniningkit ang mata. Paano na to magagawa yun? Kung sana kasing lakas si Drake ang kanyang loob, matagal na sana siya nakaganti kay William. I want to be the king demon too. Bulong niya. Nais siyang gumawa ng gulo kay William. Nagpatuloy sa paglandas ang kanyang luha. Do not be too arrogant, Camia. Who are you kidding? So don't be scared. Take a confident stance and stare them at the eyes if they see you. Mula sa kahapon, naisip niyang kapatid, kahit na wala naman to dapat sa kanyang sistema. Gusto niyang makalaya mula sa lalaki, ngunit di niya magawa dahil gumapang sobrang takot sa kanyang katawan. Gusto niyang mawala na yon sa kanyang puso. Ngumiti na makahulugan si Drake. Wala kang dapat ikatakot, Camia. Gagamit ka lang sa mga kagaguhan na ginawa nila sa'yo. Iba ang pagiging mahina sa mabait. Makalipas ng ilang oras, dumating ang isang truck para ihatid sa bahay nila ang gamit. Magkatulong sila na inayos ang kwarto ni Camia. Si Drake ang halos nagbuhat ng mga kagamitan na nilagay sa loob ng kanyang silid. Inabot sila hanggang hating gabi. Nakahawak sa baba nito si Drake habang iniikot ang tingin sa paligid. Everything was nice and comfortable in the eyes. You are indeed good, Camia. Namula ang kanyang pisngi. Hindi siya sanay na napupuri. Dati madalas siya makatanggap na recognition mula sa kanyang guro. Kailangan niya maging matalino, kung hindi, wala siyang kwenta. Kaya mo bang ayusin ang buong bahay ko sa kasakali? Tanong ni Drake. This home? Yeah, why not? You could decorate this home. Pero baka hindi mo magustuhan. Tugon niya na nag-aalala. You saw the living room, puno ng gym equipment. Isa pa, bahay mo rin to kahit kung paano mo to ayusin, nakadepende sa'yo. Nagalak ng bahagya ang damdamin niya. Binigyan siya ng trabaho ni Drake. I mean, she's not useless in his eyes. I could pay using your credit card, right? Sure. Natatawa nitong sagot. Kung kailangan mo ng tauhan, magpapapunta ako. Magpahinga ka na. May pasok ako bukas, maaga akong gigising. I'll ask a friend para puntahan ka rito. A friend? Yeah, you met Lauren, right? Di ko alam kung ba't nangungulit siya sa akin na bisitahin ka. Nag-aalala siya sa akin kahit na nasabi ko ng ayos ka lang. Naalala niya si Lauren, ang babaeng nakakita ng kanyang sekreto. Thank you. Lumabas na to ng kwarto. Nang mapag-isa, inikot ni Camia ang tingin sa kabuuan ng kanyang silid. Mas malaki yon 3 beses sa silid niya, sa tirahan ng mga mental ko. This is her new home. Kanya, mula na makilala niya si Drake, pinaranas ito at pinaintindi sa kanya ang mga imposibleng bagay. Natatakot siyang yakapin ng buo ang bago niyang buhay. Paano kung ayaw niya itong tigilan? Kinaumagahan, nang bumaba si Camia, natagpuan niya si Drake. Tumatakbo sa treadmill naroon sa gilid. 6:00 yon ng umaga. Tumutulo ang pawis ito mula sa leeg na naglalandas pababa sa malaman nitong katawan. Napalunok siya habang nakatingin sa lalaki. Alagang-alaga nitong sarili at doon bilib si Camia. Daan-daan tong huminto na mapansin siya nito. Oh, gising ka na pala. Lumapit to sa kanya kaya't lalo siyang nahiya. He was half naked. Magpalit ka ng damit. Your training starts today. Anong lalaki? Pero wala akong damit. Wala siyang dalang ekstrang damit at ang mga damit na sinuot niya mula kahapon ay nihanda para sa kanya ni Master Crawford, ang lolo ni Drake. Para maiwasan ang disgusto ni Drake, hiniling ng kanyang ama na huwag magdala ng anumang damit na karaniwan niyang sinusuot sa tirahan ni Mintalco. Alright, kung ganun sasabihin ko si Lori na dalhin ka sa lens shop, make sure you buy an active wear. Bukas ka mag-start ng training. Nakatingin siya sa katawan nito. Di niya alam paano ilalayo ang mga mata sa lalaki. Would you instead prepare our meal? Tanong nito na nagpunas ng tuwalya. Sure, you can continue to work out. Ako na maghahanda ng agahan. Ngumiti ito bago nagbalik sa pagtakbo. Nagtungo si Camia sa kusina at naghanap ng inihahandang pagkain. Nakakita siya ng sausage, itlog at prutas. Dahil karugtong ng kusinang living room, panaylingon niya sa lalaki. Di naman yon ang unang beses na nagkaroon siya ng paghanga sa isang lalaki. Na-in-love siya noon pero sobrang tagal na, noong di pa sinisira ni William ang pagkatao niya. Drake is unreal. He's twice as big as she is. Kahit ayaw ng kalooban niya, malakas ang atraksyon niya sa lalaki. Camia, stop. That's right. Drake is a prince and she was the frog. Go get the contract of the Italian club in our West Mall. Utos ni Drake sa assistant, di pa man siya nakakapasok sa loob ng opisina. Right away, boss.
Sagot ni Sarah ang kanyang assistant. Di nito kailangan magtanong ang kailangan, sumunod lang sa kanya. Matapos ang 15 minutos, hawak na niya ang kontrata ni Victor Panganiban. Ang lalaki nagmamay-ari ng Italian club na kinainan nila ni Camia. Mabilis niyang nilagay ang pangalan nito sa search engine ng kanyang laptop. Di siya nabigo na may ilang larawan na lumitaw sa kanyang screen mula sa iba't ibang social media accounts. Tulad ng inaasahan niya, may larawan to kasama si William Mentalco sa 4 pang lalaki. Sa palagay niya, mga taong tong puntidiya niya. Di niya alam anong ginawa ng mga to kay Camia. She said they molested her. In what way? Are you sure you wanted to know? Tinignan niya ang kontrata nito at pagkatapos, tinignan si Sarah. What do you know about this restaurant? Their food was great. Lumaki ang business ng Italian club dahil malaki ang kita nila. 3 ang branch nila sa buong Crawford Group. At sa pagkakaalam ko, magpa-participate sila sa bidding para sa bubuksang mall sa North. Are they following the mall policy or the kitchen rules? Tinignan niya ang kontrata nito at pagkatapos, tinignan si Sarah. What do you know about this restaurant? He frequently hired Vivian as a talent at Club Erotica, but that happened a very long time ago. Drake accepted her offer to invest in the bar she built, Bar Vivi. Why not? Partying and sex are his 2 great passions. Bilib din siya kay Vivian dahil nagkaroon to ng isang pangarap. Maiwasan itong ibenta ang sarili. Kaya ngayon business partner sila ng babae kahit pa nga makailang beses na itong tinangkang akitin siya. Inalis niya sa isip si Vivian. Ang focus niya muna ngayon si Victor Panganiban. Dumating si Lauren sa tirahan ni Drake kasama ng 4 na taong gulang na anak. Ilang minuto matapos umalis ng kanyang asawa para sa opisina. Si Camia nag-welcome sa kaibigan nito. Hi! Bahagyang nabigla si Camia nang halikan siya ni Lauren sa pisngi bago ipakilala ang cute na bata. Anak namin ni Liz. Baby, kiss your tita Camia. Ngumusong batang lalaki at lumapit sa kanya. Muli, di pa naranasan ni Camia ang ganito. Kahit 48 hours pa lamang na nakilala niya si Lauren, naramdaman niya ang pagiging pamilyar at pagkakaibigan nito sa kanya. Narito kami para sunduin ka. By the way, how are you? Ani Lauren. Ayos lang ako. Pasok muna kayo. Ani at bahagya siyang naasiwa dahil di pa siya nakatanggap ng bisita sa buong buhay niya. Anong gagawin niya? Paano niya i-entertain ang kaibigan ni Drake? Camia, dinalaw ka pa niya rito para siguruhin ayos ka lang. Ayos ka lang ba rito? Napangawi ang babae nang mapuna ang mga gym equipment na halos sumakop sa kabuuan ng tirahan nila ni Drake. Ayos lang ako. Gusto mo ba kape or juice? Tanong ni Camia. Dahil wala pa siyang bisita sa buong buhay niya, bahagya siyang nasiwa. Wala siyang kaibigan. Paano niya haharapin si Lauren bilang host ng tahanan na yon?